5 pa lang ng umaga, gising na si Tonton. Habang ang lungsod ay unti-unti pa lang nagibising, siya naman ay nafasampa sa kanyang pedicab. Kalawangin na ang manibela, may kalas na tornilyo sa gilid at manipis na ang gulong. Wala siyang suot kundi lumang t-shirt na kupas at shorts na ilang ulit ng tinahi. Sa kanyang tagiliran, may maliit na bag na puno ng barya, isang bottled water na ilang ulit nang nire-refill, at 2 pandesal na tinabi ng kanyang asawa noong gabi. Habang umaandar ang pedicab palabas ng eskinita, nadaanan niya si Aling Puring, matanda at may tungkod, bitbit ang bayong na may konting gulay. "Halina po inay, ihahatid ko na po kayo sa palengke," alok ni Tonton. "Tonton anak, pasensya na ha, wala na akong barya ngayon eh," sagot ng matanda, nahihiyang tumango. Ngumiti si Tonton. "Hindi po pera ang hanap ko, inay. Makakatulong ako, sapat na po yon." Pagkababa ni Aling Puring, binigyan siya nito ng isang latang sardinas mula sa bayong. "Pasensya ka na anak, ito lang ang kaya ko. Napakalaking bagay po niyan, salamat po inay." Makalipas ang ilang minuto, may lumapit na lalaking may pilay sa kanang paa. May hawak itong saklay, pawis na pawis. "Pare, hanggang kanto lang ako, ito lang meron ako. 10 piso sabay abot ng barya." "Okay lang po yan, sakay po kayo," sagot ni Tonton. Makalipas ang ilang ikot sa Quiapo, may sumigaw. Kuya, wait lang." Isang babae, may kargang sanggol, tumatakbo na luhaan. "Kuya, wala na po akong pamasahe. Papunta lang ako sa Barangay Health Center. May hika po ang anak ko." Hindi na siya tinanong pa ni Tonton. Binuksan niya ang takip ng pedicab. "Sakay po kayo ate, bilisan natin at baka may pila pa sa center." Pagsapit ng tanghali, may estudyanteng dalagita ang sumakay. "Kuya, hanggang Legarda lang. Pupwede pong kalahating bayad?" "Eto po, 7 pesos lang po talaga tong pera ko, promise." "Okay lang yan, basta makapasok ka sa klase. Dalingan mo ha." "Salamat po, ang bait niyo pong kuya." Ilang minuto pa, isang batang lalaki na may karton sa likod at may hawak na supot ng tinapay ang lumapit. "Kuya, pwede po bang makisabay? Pauwi lang po ako sa tulay ng Delpan. Wala po akong pera pero maguhugas po ako ng gulong nyo pag andon na tayo." Napangiti si Tonton. "Hindi na kailangang hugasan. Sakay ka na." Sa bawat pasahero, ang iba libre, ang iba kulang ang bayad at ilan lang ang nakabayad ng tama. Unti-unti ring nauubos ang lakas ni Tonton. Pero sa bawat salamat po, sa bawat ngiting totoo, at sa bawat matang puno ng pasasalamat, parang muling sumisigla ang puso niya. At sa bawat pedal ng kanyang paa, iisa lang ang laman ng isip. Kung kulang man akong maibigay sa pamilya ko ngayon, sana maibalik sa anak ko ang kabutihang ibinubuhos ko sa mundo. Pag-uwi niya mamayang gabi, isang mundong puno ng sigawan at pagod ang sasalubong sa kanya. Gabi na nang makauwi si Tonton. Umiihip ang hangin, malamig at may patak na ng ulan. Basang-basa ang kanyang likod at pawusan ang muka. Sa loob ng maliit na barong-barong, nakaupo sa papag ang kanyang asawang si Elma, payat, pagod ang itsura at may hawak na palanggana ng nilagang kamote. "Ayan ka na naman," sigaw agad ni Elma. "Buong araw kang pumapadyak pero wala na namang sapat na kita." Tahimik na inilapag ni Tonton ang kanyang pouch ng baryang kinita. Halos 200 piso lang. 8 oras kang nasa kalsada, Tonton. Tapos eto lang, hindi pa natin nababayaran ang kuryente natin. Baka sa makalawa maputulan na tayo. Hindi agad nagsalita si Tonton. Umupo siya sa gilid ng papag, pinunasan ang pawis sa noo, at saka mahina ngunit buo ang boses na sumagot. "May libreng safay ako kanina. Matanda, may saklay, may nanay na may anak na may hika." "E paano naman tayo? May anak din naman tayo. Hindi ba't inuubo na si Baste? Wala tayong gamot? Pero ang inaalala mo, yung ibang tao?" Napayuko si Tonton. Sa kanyang dibdib, parang pinipisil ang puso niya. Hindi dahil sa galit, kundi sa pangungonsensya. "Alam ko, Elma. Alam ko kulang. Pero hindi ko kayang talikuran ang mga nangangailangan. Lahat ng mabuting gawa,
may kapalit na mas malaki. Hindi man ngayon, pero darating. Napahagulgol si Elma. Hindi kita masisisi sa kabutihan mo. Pero Tonton, hindi ba't pamilya mo ang una mong responsibilidad? Lumingon si Tonton kay Baste. Nakahiga ito, nanginginig, pawis na pawis at may tuyong labi. Hindi ako santo, bulong niya sa sarili. Tao lang ako na sumusubok gumawa ng tama. Pero paano kung mali pala ang paraan ko? Lumapit siya sa anak at pinunasan ang pawis nito. Anak, konting tiis lang ha. Gagawin ni tatay ang lahat. Tumulo ang luha ni Elma. Umupo siya sa tabi ni Tonton at tahimik na inabot ang kamay ng asawa. Tonton, ayokong mawala ang asawa kong mabait. Ayokong makita ang anak natin na nagdurusa dahil sa mga pagkukulang natin. Kinabukasan, buong araw muling namasada si Tonton. Pero ang mas mabigat sa dibdib niya ngayon ay ang tuloy-tuloy na pag-ubo ni Baste. Ilang araw na ring hindi tumitigil ang ubo at wala pa rin silang pambili ng gamot. Kailangan kong kumita kahit papano, kahit kaunting dagdag lang. Bulong niya sa sarili habang pinapadyak ang pedicab sa gitna ng mainit na hapon. Pagsapit ng gabi, muli na namang bumuhos ang ulan. Malamig, malakas, paulit-ulit ang dagundong ng kulog. Basang-basa ang kalsada. Ang liwanag ng mga poste ay kumukurap-kurap. Animoy sinasayawan ng ulan ang pamaaninong pagod sa lungsod. Habang karamihan sa mga pedicab driver ay nagsiuwian na, nagpasya si Tonton na manatili. 1 o 2 sakay lang. Baka makadagdag pambili ng gamot ni Baste. Nakasilong siya sa isang lumang tolda ng karinderya na sarado na. Hawak ang manibela, tinitiigan ang ulan. Basa na ang kanyang likod. Nanginginig na rin ang kanyang mga daliri sa lamig. Makalipas ang halos 1 oras, wala pa ring sakay. Napayuko siya, bumuntong hininga. Minsan parang sinusubok talaga kung hanggang saan ang kaya mong itaya. Bigla, sa liwanag ng kumikislap na poste, may naaninag siyang maliit na anino sa gilid ng kalsada. Isang batang lalaki. Basang-basa, nanginginig, nakayuko. Hoy iho! Sigaw niya habang papalapit. Anong ginagawa mo riyan? Mababasa ka palalo. Dahan-dahang lumingon ang bata. Maputla ang mukha, payat. Basang-basa ang buhok, nanginginig ang mga kamay. Wala po akong pamasahe, mahina nitong sabi. Huminto si Tonton sa gitna ng lamig at patak ng ulan. Parang may init na tumama sa dibdib niya. Sumakay ka na. Hindi mo na kailangang magbayad. Totoo po? Oo naman, sabay ngiti. Hindi dapat giniginaw ang batang tulad mo sa ganitong oras. Sa loob ng pedicab, ibinalot niya sa bata ang isang kapoteng nakatupi sa ilalim ng upuan. Napatingin ang bata, kumislap ang mata, tila nagulat, tila hindi sanay sa kabaitan. Kuya, salamat po, hindi ko po ito malilimutan. Walang anuman, basta magpahinga ka muna riyan. Tahimik silang bumiyahe habang bumubuhos ang ulan. Kwanay ang lingon ni Tonton sa salamin. Sinisigurong hindi giniginaw ang bata. Sa isip niya, naalala niya si Baste. Naalala niya ang daing sa bawat ubo. Biglang nagsalita ang bata. Kuya, dyan lang po ako. Sa bahay na yon, madilim, walang ilaw. Huminto si Tonton sa harap ng naturang bahay. Lumang istrukturang yari sa kahoy. Sarado ang mga bintana at walang kahit anong liwanag sa loob. Sigurado ka bang dito ka nakatira? Tumango ang bata. Opo, dyan lang po ako. Sige, mag-ingat ka ha. Ngumiti ang bata at bumaba. Salamat po. Pagkaalis ng bata, binuksan muli ni Tonton ang pedicab at sumakay. Ngunit bago pa man siya makaalis, napalingon siya pabalik sa bahay. Wala na ang bata. Napakunot noo siya. Ang bilis namang pumasik ng bata. Tumingin pa siya sa madilim na bahay, ngunit ni anino o tunog ay wala. Tahimik, walang galaw, walang bakas na may pumasok. Sandaling napako ang kanyang tingin. Tila may kung anong kakaibang lamig na dumaan sa batok niya. Ngunit sa halip na matakot, napabuntong hininga siya at mumiti ng bahagya. Basta't nakatulong ako, ayos na yon. Tahimik niyang pinadyak ang pedicab palayo. Basang-basa na siya at pagod, pero may kakaibang ginhawa sa puso. Kinabukasan ng umaga, habang nililinis ni Tonton ang kanyang kaha, ang maliit na compartment ng kanyang pedicab kung saan niya iniipon ang barya at gamit,
Nakaramdam siya ng pagtataka. May isang bagay na wala roon kahapon. Isang lata. Maliit ito. Kulay lumang pilak. Matanda ang hitsura, ngunit malinis. Tila may sariling kinang, bagamat hindi ito ginto o pilak. Parang may buhay. Anong? Tanong niya sa sarili. Kinuha niya ito. Magaan, ngunit parang may bahagyang init. Binaligtad niya. Walang tatak. Walang takip. Tila imposibleng pumasok ito sa kaha nang hindi niya napapansin. Napakamot siya sa ulo. Siguro pwede ko na lang gawing lalagyan ng pamasahe. Ipinwesto niya ito sa gilid ng kaha. Parang ordinaryong tip box. Walang masyadong pag-aalinlangan. Para kay Tonton, basta't magagamit, ayos na. Saka muling lumarga. Unang pasahero niya ay isang estudyante. Kuya, eto po bayad ko, 20. Sige, salamat. Ingat sa klase. Pagkakuha niya ng barya at inilagay sa kaha. Isang himalang di niya inaasahan ang tumambad. Ang 20 ay naging 20. Magkatabing nakalatag. Napakunot mo siya. Ha? Kinuha niya pareho. Peke ba to? Parehong totoo. Parehong malamig. Parehong bago. Nagkibit balikat siya. Inakalang siguro'y guni-guni lang. Ngunit makalipas ang ilang sakay, isang matandang ginang na may rayuma na pinasakay niya ng libre nang sumilip siyang muli sa kaha. May 1, 2, 3 pilak na barya roon. Hindi galing sa pasahero at hindi rin niya nilagay. Napatingin siya sa langit. Ang puso niya ay parang tinablan ng kuryente. Bata kagabi, ikaw ba ito? Hindi niya maintindihan. Pero sa puso niya, may payapang inig na nagbubulong. Ang tumutulong, tinutulungan. Hindi man agad-agad, pero sa tamang panahon. Kinabukasan, unang pasahero niya ay si Mang Berteng, isang matandang nagtitinda ng taho. Pumasok ito sa pedicab ng may ngiting pagod. Tonton, sa may terminal lang ha. Eto 20 lang pera ko. Alam mo na matumal. Mumiti si Tonton. Sige po tay, libre na po yan ngayon. Ha? May 20 naman ako. Kayo na nga po yung nagpapalakas ng umaga naming lahat eh. Sagot ko na po ngayon. Pang-almusal nyo po yan. Napailing si Mang Berteng pero ngumiti. Ang bait mo talaga, anak. Sana madami kang katulad. Pagkahatid niya kay Mang Berteng, sumilip siya sa kaha ng pedicab. Walang tao sa paligid, walang naghulog. Pero nandoon, 2 bagong pilak na barya. Mas kumikinang pa kaysa dati. Makalipas ang ilang araw, napansin niyang palagi itong nangyayari. Kapag may nagbayad ng buo, dumodoble ang halaga. Kapag may kulang o walang bayad, naglalagay ng mas maraming pilak ang mahiwagang lata. Parang dantimpala sa kabutihang walang kondisyon. Pagka-uwi, kinausap niya si Elma. Lamo Elmo, baka bukas pwede na nating ipatingin si Baste. Napalingon ito habang pinapahid ang langis sa likod ng bata. Ha? May pera na tayo? Tumango siya. Oo, may kaunti. Huwag ka na lang masyadong magtanong kung saan galing. Basta totoo at para sa anak natin. Hindi na siya kinulit ni Elma. Marahil ay ramdam nitong ayaw niyang ipaliwanag o baka dahil na rin sa tuwa at pag-asa na sa wakas magkakaroon ng lunas ang anak nilang matagal nang inuubo. Kinabukasan, pumila sila sa health center. Habang nakaupo sa bangko si Baste, nakapatong ang ulo nito sa balikat ni Tonton. Hindi man siya nilalagnat, ramdam ni Tonton ang pagod sa katawan ng anak. Dumating ang doktor at tinawag ang pangalan. Sa loob ng klinika, tinanong ang lahat. Gaano nakatagal ang ubo? May plema ba? Hirap ba sa paghinga? Pagkatapos ng pagsusuri, gumiti ang doktor. Huwag kayong mag-alala. Walang malalang impeksyon. Bibigyan ko lang ng gamot pang ubo at pampalakas ng resistensya. Tumango si Tonton, bahagyang napayuko sa ginhawang naramdaman. Maraming salamat po, Dok. Habang binabayaran niya ang reseta sa butika, hawak niya ang perang galing sa mahiwagang lata. Para bang bawat pilak na barya ay may dalang pag-asa. Pag-uwi nila, agad nilang pinainom ng gamot si Baste. Nilagyan pa rito ni Elma ng kaunting honey sa kutsara, sabay sabi, o para mas madali lunukin. Nang gabi rin yon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, mahimbing ang tulog ni Baste. Hindi na ito inuubo ng madalas, hindi na giniginaw sa gabi.
Habang nakaupo si Tonton sa gilid ng kanilang papag, pinagmamasdan niya ang anak. Tahimik, payapa, tulog na tulog. Lumapit si Elma. May dalang baso ng mainit na tubig para sa kanya. "Salamat, Tonton," mahinang sabi nito. Ngumiti lang si Tonton. Hindi niya masabi ang totoo tungkol sa lata. Hindi pa. Pero ang alam niya lang, kung may dumating mang biyaya, tungkulin niyang gamitin ito sa tama. Sang umaga, habang binibilang niya ang ipon, napatigil siya. May sapat na para makabili ng sapatos si Baste. Matagal nang sumisilip ang bata sa tindahan tuwing uuwi sila mula palengke. Naalala niya ang isang gabi. "Tay, masakit na po pa ako sa tsinelas. Parang may pako na tumutusok. Pasensya na anak, pag nakaipon si tatay, bibilhan ka namin ng bago." Ngayon, nasa kamay na niya ang katuparan ng pangakong iyon. Bumili siya ng bagong sapatos, itim, may kaunting pulang guhit sa gilid, kasing gaan ng ulap. Agkauwi, tinago muna niya ito sa ilalim ng mesa. Tumawag siya. "Baste, halika rito." Lumapit ang bata, hawak pa ang isang laruang kotse na gawa sa tansan at patpat. "Bakit po, tay?" Numiti si Tonton. "Ingnan mo nga kung anong may ilalim ng mesa." Pagkasilip ng bata, nanlaki ang mga mata. "Sapatos? Para sa akin to, tay? Totoo to?" "Totoo. Sa'yo na yan. Yan ang gantimpala sa sipag mong pumasok kahit lumang tsinelas mo." "Yehehey!" Napatalon si Baste. "Salamat, tay. Pwede ko na tong isuot bukas?" "Isuot mo na ngayon." Sa gilid ng maliit nilang barong-barong. Habang sinusukat ni Baste ang sapatos, hindi maiwasang mapaluha si Tonton. Tahimik lang. Mababaw man sa paningin ng iba, pero para sa isang amang halos walang maipakain dati, sapat na itong tagumpay. Nang sumunod na linggo, hindi lang ang anak niya ang inalala niya. Nagpasya siyang mamili ng gatas at gamot, hindi para sa kanila, kundi para sa mga batang sakitin sa barangay. Ilang beses na rin siyang nakakita ng nanay na nakikipag-areglo sa tindahan para sa powdered milk. O ama na nangingitim sa hiya dahil hindi makabili ng paracetamol. Inilagay niya ang mga ito sa isang kahon. Nilagyan niya ng simpleng sulat. Para sa mga batang nangangailangan, mula sa isang pedicab driver. Pagdating niya sa barangay health center, tahimik siyang naglakad papasok. Nakita siya ng nurse sa front desk, si Nurse Liza, mabait at palakaibigan. "Uy, Kuya Tonton?" "Anong atin?" tanong nito. May konti lang po akong donasyon." Sabay abot ng kahon. Napatingin si Nurse Liza sa laman. Ilang lata ng gatas, paracetamol, cough syrup, at thermometer. "Grabe kuya, ang dami nito. Baka napaggasto ka na naman." Umiling lang si Tonton, mumiti ng mahina. "May biyaya lang po at may biyaya pong kailangang ipamahagi." Tumigil si Nurse Liza, napalunok, saka napangiti. "Alam niyo kuya, hindi niyo lang alam kung gaano ito kahalaga. Madaming nanay dito ang umiiyak kapag wala kaming stock. Bihira ang taong kagaya ninyo." Tumango si Tonton. Hindi na siya nagsalita pa. Pero sa loob niya, may init na dumaloy sa dibdib. Init na hindi mula sa sikat ng araw, kundi mula sa kabutihang unti-unting binabalik sa kanya ng mundo. Sa mga sumunod na araw, tuloy lang siya sa pamamasada. Tahimik, walang yabang, walang kwento. Ang mahiwagang lata ay tahimik ring nakapwesto sa kaha. Parang isang kasamang saksi ng lahat ng kanyang ginagawa. Hindi niya ito itinuring na milagro. Para sa kanya, ito'y paalala lang na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may baling kasing laki ng puso mo. Isang gabi habang kumakain sila ng tinolang manok, napansin ni Elma ang kakaibang sigla ni Tonton. "Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam mo ngayon, Tonton," sabi ni Elma habang sinasandok ng sabaw ang mangkok ni Baste. "Dati ang lungkot mo, ngayon parang may ngiti ka na ulit." Napatigil si Tonton. Piningnan niya ang mag-ina, si Baste na tuwang-tuwa sa bagong sapatos, at si Elma na ngayon lang ulit nakita niyang tumawa ng totoo. Tahimik siyang huminga ng malalim, marahan. "Elma, may aaminin ako." Nagtagpo ang mga mata nila. Yung lata sa kaha ng pedicab, yung kulay silver. Parang kakaiba, may hiwagat ito.
Kumunot ang noo ni Elma. Kakaiba? Hiwaga? Isang araw nakita ko lang sa kaha ng pedicab natin. Wala naman akong alam kung paano ito napunta sa akin. Pero mula nung sinagip ko yung batang basang-basa noong gabing maulan, parang nag-iba ang lahat. Paano? Kapag may nagbabayad, nadodoble ang barya. Kapag may nililibre akong sakay, may pangpilak ang lumilitaw. Hindi ko maintindihan, pero totoo, may himala. Tahimik si Elma. Hawak pa rin ang kutsara. Napatingin siya sa anak nilang masaya pa rin humihigop ng sabaw. Matagal mo na tong alam? Tanong niya sa malumanay na tinig. Tumango si Tonton. Halos 1 linggo na. Pero pinili kong manahimik. Dahil hindi ito tungkol sa pagyaman. Gusto ko maibahagi din ang biyaya natin sa iba. At masaya ko sa kung anong ibinabalik nito sa atin. Biglang tumulo ang luha ni Elma. Hindi niya alam kung bakit. Marahil dahil sa takot. O baka dahil sa pagkamangha. O baka dahil sa guilt. Dahil sa loob-loob niya, may tunog ang salitang himala na parang tukso. Tonton, mahina niyang bulong. Ang bait-bait mo talaga. Pero ang mundo, hindi laging patas. Paano kung biglayang mawala? Paano kung may ibang makaalam? Kung mawala man, alam kong hindi ako nawalan. Dahil nagamit ko ito sa tama. Makalipas ang ilang araw, habang namamalengke si Elma, nilapitan siya ng dati niyang kaklase, si Maribel, kilalang suki sa mga bingo at tong-it sa looban. Uy Elma, ang ganda naman ng suot mo ngayon ah. San ka galing? Naks naman, pabirong sagot ni Elma. Galing lang sa palengke. Ikaw, saan galing? Sa likod ng barangay hall, may bago tayong paboritong laro, tong-its tournament. 300 lang puhunan, pwedeng manalo ng 5,000. Napaisip si Elma. Hindi pa siya sumagot. Pero bago sila naghiwalay, inabot sa kanya ni Maribel ang papel na may address. Libre manood ha, mas masaya kung may kasama. Nagsimula si Elma bilang manonood. Nagtatawanan, nagkakape. At nagbibilangan ng baryang tila walang halaga sa umpisa. Pero minsang tinapik siya ng isang manlalaro. Elma, baka gusto mong sumubok? Pampaswerte ka bigay ko na tong unang taya. Tinanggap niya ito. At nanalo siya. Pag uwi niya ng gabing iyon, kakaiba ang saya niya. May bitbit siyang bagong mantika, 3 delatang ulam at candy para kay Baste. Ang dami mong dala, sabi ni Tonton habang inaayos ang kaha ng pedicab. May suki lang sa palengke, pinagtulungan akong bigyan. Pampalubag loob raw sa tagulan, sabot ni Elma, mabilis. Ngunit hindi niya masabi ang totoo, na nakatikim na siya ng swerte, na sa halagang 300 na kinuha niya mula sa garapon, nanalo siya ng 2,000. Mula noon, palihim nang kinuha ni Elma ang ilang baryang pilak mula sa mahiwagang lata. Marahan, paisa-isa. Tuwing natutulog si Tonton o kapag nasa banyo. Sa una, takot ang nangingibabaw. Nanginginig ang kamay niya, laging lumilingon. Pero sa bawat panalo, lumalalim ang pagkakabaon. Tuwing natatalo siya, sasabihin niyang, huling beses na to, babalik ko rin. Ngunit hindi iyon dumating. Kada talo, mas matindi ang uhaw. Kada panalo, mas matindi ang tukso. Hanggang sa isang araw, nakita na lang niya ang pinaglalagyan ng ipon ni Tonton. Kalahati na lang laman. At si Tonton, laging pagod, laging masaya sa tuwing makakatulong, ay hindi man lang naghihinala. Sa isang gabing malakas ang ulan, habang natutulog si Tonton at mahimbing si Baste. Tahimik na tumulo ang luha ni Elma habang hawak ang isang garapon na puno ng pilak. Patawarin mo ako, Tonton, bulong niya. Pero hindi ko kayang tiisin ang mundong ganito kung may madaling paraan. Kinabukasan, habang naghuhugas si Elma ng pinagkainan, tila hindi na niya maramdaman ang lamig ng tubig mula sa poso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa ginaw kundi sa pagkabagabag. Sa bawat tunog ng pinggang humahampas sa isa't isa, para bang bumabalik sa kanyang tenga ang tawanan ng mamasugarol. Ang tunog ng pagkatalo, ang tunog ng pagkakabaon. Tumigil siya sa paghuhugas at agad na lumapit sa tagong bahagi ng aparador kung saan niya ipinatago ang garapon ng pilak. Ang mga baryang lihim niyang kinuuha mula sa mahiwagang lata. Binuksan niya ito. May natira pa, 3 pilak.
kumikislap pa rin. Pero para sa kanya, hindi na ito parang liwanag, kundi parang apoy na handang lumamon. Ito na lang, huling pagkakataon. Baka ito na ang panalo, bulong niya sa sarili. Pilit pinatatahimik ang gumigising na konsensya. Garapon ng pera, ang ipon ni Tonton, bunga ng kanyang tiyaga at biyayang galing sa lata. Dahan-dahan niya itong binaba, binuksan. May laman pang konting pilak at pera, hindi na gaanong marami, pero sapat para sa isang huling subok. Hinaplos niya ang mga pera, pang-ayos lang ng lahat, pambayad sa pagkukulang, pangbawi sa mga pagkatalo. Gabi na nang makaraing siya sa looban, basang-basa ang kalsada. Sa isang abandonadong garahe na ginawang sugalan, sinalubong siya ni Maribel. "Elma, ayan ka na pala. Kala ko di ka na babalik." Bati nito, sabay abot ng tasa ng kape. Hindi siya ngumiti. Umupo siya agad. Inilabas ang mga perang mula sa garapon, ang mga pinag-ipunang pawis ni Tonton. Naglaro siya, tumaya. Unang ikot, talo. Ikalawa, talo pa rin. Sa ikatlo, kinagat niya ang labi. Pinikit ang mata habang iniabot ang natitirang barya. Last na to, bulong niya. Ngunit muli siyang natalo. Pag-uwi niya, basang-basa sa ulan ang laylayan ng duster niya. Mabigat ang mga hakbang. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kanyang dibdib, paulit-ulit ang iisang sigaw. Wala na. Lahat kinuha ko. Lahat ng inipon ni Tonton, inubos ko. Pagdating sa bahay, naabutan niya si Tonton na mahimbing ang tulog habang yakap si Baste. Tahimik siyang lumapit sa gilid ng pedicab. Hinawakan ang kaha. Binuksan ito. Doon nakapatong ang lata. Mahinang kumikislap sa dilim. Tila wala ng buhay, ngunit naroroon pa rin. Ang huling alaala ng kabutihan. Ang huling bagay na hindi pa niya naaangkin. Hinawakan niya ito. Mainit-init pa rin, parang humihinga. Tinitigan niya ito sa loob ng ilang minuto, parang may inaasahang sagot mula sa katahimikan. Kung talagang himala ka, sana, isang beses pa, sana ibalik mo ang lahat. Muli siyang lumabas ng bahay. Dala na ngayon hindi lang ang mismong mahiwagang lata. Pagdating sa sugalan, sinalubong siya ni Roden. "Oh, bumalik ka agad? Wala na bang tira sa garapon?" Tahimik siyang tumango. Inilapag ang lata sa mesa. "Yan na lang ang natitira. Yan ang milagro ng asawa ko." Naglalabas yan ng pilak. Nagkatawanan ang lang iba. Kung totoo ngang milagro yan, bakit ngayon mo lang ginagamit? Biro ng isang manlalaro. "Elma," wika ni Roden. "Seryoso na ngayon. Isang baraha. Pustahan tayo. Pag nanalo ako, akin na yung lata mo. Pag nanalo ka, ibabalik ko lahat ng nawala sa'yo. Doble pa." Hindi na siya nag-isip. Isinukoy ang lata. Tumahimik ang paligid. Inikot ang baraha. Talo. Dahan-dahang kinuha ni Roden ang lata. Wala nang ngiti sa kanyang mukha. Wala ring pagtutol mula kay Elma. Wala na siyang tinig. Wala na ring lakas. Tumayo siya at lumabas. Basang-basa ang katawan sa ulan. Hindi niya pinapansin ang hangin. Hindi na niya nararamdaman ang putik sa paa. Sa kanyang isip, lahat ng tunog ay ladlaho. Ang naiwan na lang ay ang sarili niyang mga salita na paulit-ulit. "Patawarin mo ako, Tonton." Pagdating niya sa bahay, tahimik na nakahiga si Tonton sa papag. Si Baste ay inuubo sa kanyang tabi. Dumiretso siya sa sulok ng barong-barong, ni hindi nagpalit ng basang damit. Yumuko siya at tinakpan ang muka. Hawak ang laylayan ng duster, pilit niyang pinipigilan ang pag-iyak. Ngunit ang luha ay kusang bumagsak, isa-isa, walang patlang, parang ulan sa bubong na hindi humihinto. Kinabukasan, habang sinisipiyuhan ni Tonton si Baste, lumapit si Elma. Pilit ang ngiti, pilit ang tono. "Good morning." Mumiti si Tonton. "Gising ka na rin, hindi mo na kailangan magluto. Ako na muna." "Elma, napansin mo ba si Baste? Kanina pa mainit katawan nito. Ayaw na rin kumain." Hindi agad sumagot si Elma. Initigan niya ang anak at sa unang pagkakataon, nanginig ang tuhod niya sa takot na hindi niya maipaliwanag. Nilapitan ni Tonton si Baste. Hinawakan ang noo. "Ang init niya, Elma. Hindi na ito normal." Bulalas ni Tonton habang mabilis na binuhat ang kanilang anak. Hapung-hapo si Baste. Nanginginig at malagkit ang pawis sa noo. Lumalalim ang paghinga.
at tila hindi na nito naririnig ang tawag ng kanyang ama. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Dagdag ni Tonton, kinakabahan ng pinig. Si Elma ay nanatiling nakatayo sa may pintuan. Nakakapit siya sa haligi ng kanilang barong-barong, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Halos hindi siya makagalaw. Sa kaloob-looban ng kanyang dibdib, may bumubulong na dasal, hindi buo, hindi malinaw, ngunit punong-puno ng pangamba at pagsisisi. Patawarin mo ako, Panginoon. Sana hindi pa huli ang lahat. Sa ospital, mabilis silang pinapasok sa emergency room. Isinailalim si Paste sa oxygen, habang ang mga nurse ay abalang nagsusuri sa kanyang lagay. Habang minamasdan ang anak na nilalagyan ng tubo sa ilong at hinahaplos ng malamig na stethoscope. Unti-unting sumisikip ang dibdib ni Tonton. Lumapit siya sa nurse station at pinanong ang isang nakaputing babae na may hawak na clipboard. Magkano po muna ang kailangang bayaran para sa gamot at admission? Tanong niya, pilit nilulunok ang kaba sa boses. Tiningnan ng nurse ang chart at tumingin pabalik sa kanya. 5,000 po sir, para sa initial deposit at sa mga gamot na kailangang ibigay kaagad. Hindi na siya nagtanong pa. Umalis siyang hindi na lumingon. Agad sumakay sa kanyang pedicab. At tuloy-tuloy ang padyak pauwi. Ramdam niya ang pawis sa likod kahit malamig ang simoy ng hangin. Pagdating sa barong-barong, halos mabitawan niya ang manibela sa pagmamadali. Bumaba siya, binuksan ang pinto, at agad nagtungo sa sulok ng bahay kung saan nakaimbak ang garapon ng kanyang mga ipon. Isang lumang darapon ng kape na may takip na kinakalawang na. Maingat, ngunit mabilis niyang kinuha ito mula sa ilalim ng maliit na mesang, gawa sa pinaddikit-dikit na kahoy. Pagkabuhat pa lang niya, ramdam na niya agad ang gaan. Kumulot ang noo niya. Hindi siya agad naniwala. Maaaring may laman pa ito sa ilalim. Binuksan niya ang takip at sinilip ang loob. Walang anumang barya, walang papel, walang kahit anong tanda ng iniipon niyang pamasahe araw-araw. Mabilis ang tibok ng dibdib niya habang hinahalukay ang paligid ng estante. Sinilip niya ang ilalim ng papag, pinagtatanggal ang mga lumang kahon sa gilid. Tiningnan niya maging sa likod ng kurtinang tela na nagsisilbing dingding nila. Pagkatapos ng ilang minutong masinsinang paghahanap, isang katotohanan ang unti-unting lumalabas. Hindi lamang ang pera ang nawala, wala rin ang mahiwagang lata. Tahimik siyang napaupo sa sahig. Nakayuko siya. Hawak pa rin ang bakanteng garapon na tila nanunuya sa kanyang palad. Pilit niyang pinipigilan ang galit at takot na sabay-sabay na sumusubok umakyat sa kanyang lalamunan. Bakit ngayon pa? Tanong niya sa sarili. Hindi bilang reklamo, kundi bilang isang bulong ng isang ama na halos hindi na alam kung saan pa huhugot ng lakas. Sa loob ng maliit na banyo ng ospital, naupo si Elma sa malamig na sahig. Ang sahig ay may manipis na pelikula ng tubig ulan na mula sa tumutulong gripo sa lababo, at bawat patak ay tila kasabay ng pintig ng kanyang puso. Mabagal, masakit at puno ng pagsisisi. Yakap-yakap niya ang lumang larawan ng anak, isang larawang kinuha noong si Baste ay 3 taon pa lamang. Sa litrato, nakangiti ang bata habang buhat-buhat ni Tonton, parehong masaya, parehong walang bahid ng lungkot. Tahimik ang kanyang pag-iyak. Hindi iyak na humihiyaw o humahagulhol, kundi iyak na lumulunod sa loob, dumadaloy sa pisngi pero hindi nabibigkas sa salita. Naninig ang kanyang balikat habang dahan-dahang tumingala sa salamin. Sa salamin, hindi na niya halos makilala ang sarili. Anong klaseng ina ako? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Paano o nagawang ipagpalit ang tiwala ng taong araw-araw nagpapagod para sa amin? Dumaan sa isip niya ang bawat gabing pinagtalunan nila ni Tonton ang pera. Mga gabing siya'y sumisigaw habang ito'y nananahimik. Mga gabing natutulog na si Tonton at Baste habang siya naman ay pasimpleng lumalabas upang magsugal. Umaasang mapapadoble ang perang hindi naman niya pinaghirapan. At ngayon, sa harap ng refleksyong puno ng tahihiyan, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang ginawa. Hindi lang niya pinatalo ang pera, kundi ang tiwala, ang pagkakataon, at ang pag-asang dinala ng mahiwagang lata. Pagbalik ni Tonton sa ospital, bitbit ang malamig na hangin mula sa labas. Mabigat ang bawat hakbang niya sa tiles na sahig ng hallway.
Sa gilid ng kanyang isip ay ang huling tanong ng nurse. Sir, kailangan na po talaga natin maibigay ang gamot sa anak mo. Pagbukas niya ng pintuan ng silid, inabutan niya si Elma sa tabi ng kama ni Baste. Nakatungo ito, parang isang batang natatakot mapagalitan. Si Baste naman ay tulog. Naka-oxygen pa rin, ngunit mas maayos na ang kulay ng balat nito. Sa mahinang liwanag ng ilaw sa kisame, malinaw ang bakas ng pagod sa mukha ng kanyang asawa. Hindi siya nagtanong. Wala nang kailangan pang itanong. Kahit hindi magsalita si Elma, nakita niya sa mga mata nito ang buong katotohanan. Wala nang palusot, wala nang ibang masisisi. Paano mo nagawa to? Mahinang tanong niya, halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang pinig niya ay tila basag na salamin, marupok. Pagod at puno ng luha. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtapon ng gamit. Hindi siya nagwala gaya ng inaasahan ni Elma. Tumalikod siya dahan-dahan at tuloy-tuloy na lumabas ng kwarto. Hindi na siya nagsalita pa. Bawat hakbang niya ay parang tinutulak ng bigat ng pagkadismaya at pagkalungkot. Dumiretso siya sa maliit na chapel ng ospital. Tahimik ang loob. May kandilang nakasindi sa altar at ilang pamilya ng pasyente na nakaupo sa mga bangko. Umupo siya sa pinakadulo. Walang dasal sa kanyang bibig. Ang mga mata niya ay nakatitig lang sa krus, habang ang isip niya ay gumugulong sa pag-aalala para kay Baste. Wala na akong pera, wala na ang lata, wala na ring katiyakan. Pero pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, napapikit siya. Isang mahinang bulong ang umalingaw sa kanyang isipan, tulad ng narinig niya noon. Ang tumutulong, tinutulungan. Hindi man agad-agad, pero sa tamang panahon. Tumayo siyang muli. Hindi pa tapos ang laban. Hanggat may hininga si Baste, may dahilan para bumangon. Pagbalik niya sa kwarto, nadatnan niyang muling naupo si Elma sa tabi ng kama. Tumabi siya, tahimik. Ilang saglit ang lumipas at sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang inabot ni Elma ang kanyang kamay. Hindi siya tumanggi. Sa tinig na halos mahulog sa sariling bigat, bumulong si Elma. Naipatalo ko ang lahat ng ipon mo, pati yung lata. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Ang tingin niya'y sa kumot, sa sahig. Saan man, basta hindi sa mga mata ng lalaking kanyang nasaktan. Akala ko makakabawi ako. Akala ko pag nanalo ako, mas madami pa tayong pera, mas marami tayong mabibili. Pero natalo lahat, lahat. Hindi agad sumagot si Tonton. Nakayuko siya, pinipigilan ang luha, ngunit hindi nagtagumpay. Hindi ako umiiyak dahil sa perang nawala. Mahina niyang sabi. Umiiyak ako kasi akala ko tayo ang pamilya na hindi bibitaw sa isa't isa. Hindi ko na alam kung paano babawi, sabi ni Elma. Pero kung may paraan para maibalik ang tiwala mo, kahit konti lang, gagawin ko. Walang sagot si Tonton. Tumayo siya, marahan, saka lumakad palabas ng kwarto. Hindi dahil ayaw niya marinig si Elma, kundi dahil sa sandaling iyon, alam niyang may mas mahalagang kailangang gawin. Pagdating niya sa nurse station, sumalubong agad ang parehong nurse. Sir, kailangan na po talagang maibigay ang gamot ni Baste. Pwede po bang hulugan? Kahit paunti-unti, tanong niya. Ila humihingi ng kaunting awa. Tiningnan siya ng nurse, tapos ay ngumiti ng may pagkaunawa. Pag-usapan po natin. Basta huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sir, may mga bagay na hindi nababayaran agad, pero pwedeng bayaran sa tiyaga at panalangin. Tumango si Tonton habang pilit pinipigilan ang pagdaloy muli ng kanyang luha. Sa likod ng lahat ng pagkawala, may napira pa pala, pananampalataya, at isang tahimik na panata. Hanggat may anak akong humihinga, hindi ako susuko. Kinabukasan, kumalat ang balita sa barangay. Isang batang may lagnat, isang ama na kilalang hindi tumatanggi sa libreng sakay, isang pedicab driver na sa abila ng kahirapan ay tumutulong ng hindi humihingi ng kapalit.
Isa-isang lumapit ang mga dating pasahero ni Tonton. Una si Aling Rosa, ang matandang laging sakay tuwing umaga papunta sa palengke. Nasa labas siya ng ospital, may hawak na puting sobre. Kuya Tonton, naalala mo nung may rayuma ako at nagka-cramp sa daan? Ikaw ang naghapid sa akin kahit traffic at umuulan. Huwag kang tumanggi ngayon, ito para sa anak mo. Inabot niya ang sobre. Si Tonton ay hindi nakaimik agad. Nang mabuksan niya ang sobre, naroon ang 1,000. Napatingin siya kay Aling Rosa. Ate, mas kailangan mo to kaysa sa akin. Ngunit umiling si Aling Rosa. Hindi mo na ako kailangang tanungin, Tonton. Ikaw ang naging saklay namin sa panahon na kami ang hindi makalakad. Ngayon kami naman ang magpapasan sa'yo. Maya-maya, dumating si Mang Peping. Isang bulag na dating regular na libreng sakay ni Tonton sa simbahan. Pasensya ka na kung konti lang to, pero galing to sa pusong hindi nakalilimot, wika ni Mang Peping. Sabay abot ng 200 at supot ng nilutong lugaw. Hindi na nakapagsalita si Tonton. Napaluhod siya sa tabi ng anak at humagulgol. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi sa ginhawang dumarating mula sa kabutihan ng mga taong minsang tinuluyan niya. Sa sumunod na mga araw, sunod-sunod ang dumating. Mga nag-abot ng kanin at pritong isda, supot ng pandesal at kaunting salapi. Isang tanod pa nga ang lumapit at nag-abot ng 3,500 mula sa mga donasyong iniipon ng barangay. Tonton, hindi kami makapaniwala nung una, pero totoo pala. Hindi ka humihingi, pero marami kang naibigay. Kaya ito, kaming barangay na ang bahala sa pondo mo sa gamot sa susunod na linggo, wika ng tanod. Si Elma ay tahimik lang sa gilid ng silid hospital. Hindi siya makatingin sa mga mata ng mga taong iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Sa wakas, hindi na niya napigilan. Lumapit siya sa harap ng mga tao. Pinakilos ng hiya at pagsisisi. Pasensya na po, aniya, tinig ay basag at mahina. Ako po ang naging dahilan kung bakit nawala ang perang naipon namin. Lahat ng tulong ninyo, hindi ko na po malilimutan. Hindi ko po kayo malilimutan. Lumapit si Aling Rosa, hinawakan ang balikat ni Elma. Hindi kami tumutulong dahil perpekto ka. Tumutulong kami dahil ang asawa mong si Tonton, kahit walang-wala, hindi nagdalawang isip tumulong sa amin. Pagkalipas ng ilang linggo, nakalabas na ng ospital si Baste. Mahina pa pero ngumingiti na. Sa gabing iyon, habang pinapatulog ni Tonton ang anak sa kanilang banig, napatingin siya sa kisame ng barong-barong. Tahimik ang paligid, ngunit sa puso niya'y may galak. Kinabukasan, balik pasada si Tonton, wala nang mahiwagang lata, pero wala ring nabago sa prinsipyo niya. Libre pa rin ang sakay para sa matanda. Libre pa rin ang may sakit. Libre pa rin ang batang walang pamasahe. Elma, wika ni Tonton habang pinupunasan ang lumang katawan ng kanyang pedicab. Hindi mo kailangan ng hiwaga para tumulong. Ang kailangan mo lang, puso. Tahimik na tumango si Elma. Sa ngiti niyang yon ay naroon ang isang panata. Panatang hindi na niya muling sisirain ang tiwala ng lalaking kahit kailan ay hindi siya pinarusahan, kundi minahal pa rin kahit siya'y nagkamali. Sa sumunod na araw, balik pasada si Tonton. Tulad ng dati, hindi siya tumangging magsakay ng matanda, may sakit at mga batang walang pamasahe. Wala siyang inasahang kapalit. Para sa kanya, sapat na ang makitang may naiabot siyang ginhawa sa ibang tao kahit papagod ang katawan. At halos wala na siyang kita. Ngunit isang gabi, habang nakaparada sa tapat ng lumang pindahan, pinagpapahinga ang katawan sa ilalim ng ilaw ng poste, napatingin siya sa kaha ng pedicab. Saglit siyang napakurap. Parang may kumikislap sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Napasinghap siya. Nandoon muli ang mahiwagang lata. Malinis, kumikinang sa ilalim ng bilaw na ilaw ng poste. Wala na ang dumi, ang gasgas, at pila na wala rin ang bigat ng mga kasalanan. Nakaluhod si Tonton. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapagsalita. Hawak-hawak niya ang lata. Pinapahid sa mata ang mga luha habang nanginginig ang kanyang dibdib. Bakit ka bumalik? Mahina niyang tanong.
Hindi na ako ang dati. Hindi na rin namin kailangan ng himala. Pero salamat. Walang sumagot. Walang liwanag na bumaba mula sa langit. Walang boses na nagpakilala. Ngunit sa puso ni Tonton, may tinig na marahang bumulong. Ang biyaya ay hindi para ipagmalaki. Bumabalik ito sa pusong marunong magbahal at tumulong ng walang kapalit. Pag-uwi niya, agad niyang tinawag si Elma. Nasa mesa ito, naglalampaso ng sahig habang si Baste ay nakahiga at mahimbing sa pagtulog. Elma, mahinang tawag niya. Tingnan mo, pagkakita ni Elma sa lata, napaatras siya, para siyang natakot. Nanginginig ang mga kamay niya. Ako ang nagwaldas at ako ang dahilan kung bakit nawala yan. Sambit niya, halos ayaw hawakan ang lata. Ngunit lumapit si Tonton. Marahang ibinalik ito sa kaha. Wala na yon. Ang mahalaga, bumalik siya. Hindi dahil sa atin, undi dahil sa lahat ng mga taong kailangan pa nating tulungan. Napayuko si Elma. Tinakpan ang bibig habang dahan-dahang napaluha. Tonton, hindi kita kayang pantayan, pero habang nabubuhay ako, susubukan kong itama ang lahat. Sa tulong ng muling biyaya, muli silang nakabangon. Unti-unti nilang naipon ang sapat na pera. 1 buwan lang ang lumipas. Nakalipat sila sa mas maayos na bahay, hindi marangya, pero may semento ang sahig. May bubong na hindi tumutulo. At may maliit na kusina kung saan tuwing hapunan magkakasama silang kumakain ng masarap na sinigang o pritong galunggong. Habang nagsasalo sila sa bagong hapagkainan, nagbiro si Tonton. Alam nyo, sa lahat ng biyayang dumating, ito ang pinakamasarap, ang makakain tayong sabay-sabay, buo at may ngipi. Tumawa si Baste. Tay, mas masarap po tong sinigang ni nanay kesa sa kahit anong ginto. Ngumiti si Elma at sa mga mata niya may kislap ng kapayapaan. Salamat Tonton, sa lahat ng tiwala, sa lahat ng paniniwala, at sa lahat ng katahimikang hindi mo ginamit para ipahiya ako, kundi para palayain ako sa sarili kong konsensya. Araw-araw, si Tonton ay nagpapatuloy sa pamamasada. Kahit may laman na ang kaha, kahit may mahiwagang lata na muli, hindi siya nagbago. Libre pa rin ang sakay para sa matanda. Libre pa rin ang sakay ng may sakit. Libre pa rin ang bata na pawis sa init. Isang beses, tinanong siya ng isang batang estudyante na pinasakay niya ng libre, "Kuya, mayaman po ba kayo?" Napangiti si Tonton. Tumingin siya sa langit, sabay sagot, "Hindi, pero busog ang puso ko." Sa likod ng bawat pedal, bawat yiko ng gulong, at bawat libreng sakay, naroon ang lalaking pinili ang kabutihan kahit wala na ang mahika. At kahit bumalik ito, hindi na niya ito kailanman inasahan. Dahil natutunan niya ang pinakahiwagang aral sa lahat. Ang tunay na himala ay ang kabutihang nananatili kahit mawala na ang mahika, ang pera o kahit anong bagay sa mundo. Lumipas ang mga taon. Sa tulong ng ipon mula sa mahiwagang lata at ang sariling pagpupunyagi, nakabili si Tonton ng isang lumang taxi. Pininturahan niya ito ng puti, inayos ang makina at pinasadahan sa mga lansangan ng Maynila. Siya mismo ang nagmaneho sa unang taon. Pantay ang trato sa lahat ng pasahero. May ngiti kahit pagod, may tulong kahit walang sukli. Isang gabi, habang pinapasakay ang isang matandang babae pauwi galing palengke, tinanong siya nito, "Iho, ilang taon ka nang namamasada?" "Ngayon po, taxi na," sagot ni Tonton habang nakangiti. "Pero dati, pedicab lang. Ang mahalaga po, hindi ang gulong ng sasakyan, kundi ang gulong ng kabutihan." Tumawa ang matanda. "Ay, ang sarap mo sigurong kausap araw-araw. May diskwento ba ako bilang matandang may rayuma?" "Libre po kayo, Lola. Dito po sa taxi kong ito, ang may sakit at may edad, may pribilehiyo." Pagkalipas ng 2 taon, dumoble ang kita ni Tonton. Hindi niya ito ginasta sa luho. Imbes binili niya ang 2, 3 at 4 na taxi. Isang gabi, habang naghuhugas ng kamay sa maliit na gripo sa tabi ng garahe, lumapit si Elma. Bitbit niya ang merienda, mainit na pandesal at kape. "Dati, hindi ko maisip na aabot tayo rito.
ani Elma. Mula sa lata, ngayon, 15 na ang taxi mo. Hindi ko to taxi, Elma. Sagot ni Tonton, sabay abot ng pandesal. Taxi ng kabutihan to. Dapat bawat gulong may kwento ng pagtulong. Maya-maya pumasok si Baste. May dalang papel mula sa eskwelahan. Tay, may assignment po ako. Sino ang hinahangaan mong tao sa buhay? Bulalas nito. Mumiti si Tonton. Anong sinabot mo? Kayo po. Kasi kahit wala ko yung superpower, parang may mahika pa rin kayo. Yung klase ng mahikang hindi nawawala kahit walang lata. Lumipas pa ang panahon. Naging operator siya ng 30 taxi. Ang pangalan ng kanyang kumpanya, Gulong ng Kabutihan Transport Services. May mga driver siyang kinontrata. Lahat ay mga dating namamasada ng padyak, tricycle at jeep. Bago sila sumampa sa kalsada, isa lang ang bilin niya. Kapag may matanda, buntis, batang mukhang pagod, o nanay na may kargang sanggol, libre sila. Galing tayo sa hirap. Alam natin ang bigat ng buhay. Kayatang unang dapat tumulong sa kapwa. Isang hapon, sa garahe ng Gulong ng Kabutihan Transport Services, ang araw ay halos napatakpan ng ulap at ang paligid ay tahimik. Sa loob ng opisina, nakayuko si Tonton habang nag-aayos ng mga papeles. Bagamat abala, may kapayapaan sa kanyang mukha. Hindi na siya naghahangad ng mahika. Alam niyang sapat na ang mabuting gawa upang umikot ang mundo. Biglang may marahang katok sa pinto. Bukas po yan, tulak lang, sabi ni Tonton, hindi inaalis ang tingin sa kanyang logbook. Pumasok ang isang matandang lalaki, maliit, kuba, may puting balbas na humahalo sa upas niyang sombrero. May bitbit itong baston at tahimik na umupo sa harap ni Tonton, hindi nagsalita agad. Ngunit ang presensya nito'y parang bumalot sa buong silid. Matapos ang ilang sandali, nagtaas ng paningin si Tonton. Napahinto siya sa pagsulat. May kung anong pamilyar sa matandang ito. Lalo na sa mga mata nitong kumikislap na tila may hiwaga. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Tanong ni Tonton. Ngumiti ang matanda. Wala akong kailangan, Tonton, sagot nito. Narito ako upang magpasalamat. Ako ay isang duwende. Nanlaki ang mata ni Tonton. Napapitlag siya sa kinaupuan. Duwende po? Tumango ang matanda. Oo, isa ako sa mga nilalang na tagapangalaga ng kabutihan sa mundo ng mga tao. Matagal na kitang sinusubaybayan. Nakita ko ang kabutihan ng puso mo. Noong panahong wala ka pang kahit anong pag-aari, pinili mo pa ring tumulong sa iba. Napalunok si Tonton. Kayo ba yung batang sinakay ko noon? Yung gabing umuulan? Ngumiti ang matanda at muling tumango. Ako ang anyong batang isinakay mo. Basang-basa, walang pamasahe at wala ring pangalan. Sa gabi ng ulan na yon, napatunayan mong hindi pera ang nagpapaikot ng mundo kundi malasakit. Dahil sa kabutihan ng puso mo, ibinigay o ang mahiwagang lata. Hindi na nakapagsalita si Tonton. Umigat ang dibdib niya sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Parang may pumunit sa kanyang puso, ngunit agad ding tinahi ng pag-unawa. Salamat po, bulong niya. Hindi ko po alam kung paano kayo papasalamatan. Ang lata, ang lahat ng nangyari sa amin. Lahat po yon nagbago ng buhay namin. Lumapit ang duwende, dahan-dahang itinapik ang balikat ni Tonton. Hindi ang lata ang gumawa ng mahika, kundi ang puso mong hindi nagsara sa pangangailangan ng iba. Ang lata ay salamin lang ng kabutihang handa mong ialay. Napaluha si Tonton. Hindi siya humagulgol, pero ang bawat patak ng luha ay may laman. Pasasalamat, pagkilala at pananabik. Wala akong hinihinging kapalit, sabi ng duwende. Nais ko lang ipaalala, ipagpatuloy mo ang kabutihan. Dahil sa panahong parang walang natitira sa mundo kundi pansariling interes, may mga tulad mo pa rin. At habang may puso pang gaya niyan, hindi kailanman mawawala ang himala. Timalikod ang duwende at lumakad papunta sa pinto. Sa may pintuan, lumingon ito. Paalam, Tonton, at salamat sa isang libreng sakay na nagbukas ng pintuan para sa mas malaking kabutihan.
Tahimik na naiwan si Tonton sa loob ng opisina. Hindi na siya nagtangkang habulin ang duwende. Alam niyang sapat na ang narinig niya. Tumingin siya sa ibabaw ng mesa, kung saan nakapatong pa rin ang mahiwagang lata. Wala na itong kinang tulad ng dati. Ngunit para kay Tonton, ito na ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Hindi dahil sa kayang ibigay nito, kundi dahil sa paalalang ang totoong kayamanan ay nasa puso ng taong marunong magmahal sa kapwa.